Hello guys, good morning. Magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, ngayon ito, hindi masyadong maganda ang sikat ng araw. Kasi guys, ang oras as 9:30. Kanina ang init-init, pero ngayon, tingnan nyo guys, oh. Makulimlim na naman. Yan. Kaya dyan sa mga kakugi natin dyan nasa ibang bansa, guys, pasensya muna kayo na hindi tayo nakapag-upload ng mga videos kasi ito, tinatansya-tansya pa natin ang panahon. Pero sa araw na ito mga kakugi, andito tayo ngayon sa Barangay Tabuk, Hermag Village, Mandawi City. So yun. Guys, interesting na topic ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. So, antabayanan nyo ang buong episode mga kakugi. Huwag kayong aalis, huwag kayong maglipat ng channel. Guys, ang bibisitahin natin ngayon sa araw na ito, walang iba kundi si Boss Fidelis Samosido. Boss, musta boss? Kumusta? Musta? Okay Magandang lang? umaga. Yun. Guys, last kaming nagkita ni Boss Fidelis nung mag-expo sa ano? Last year. Last year. Oh, Nung mag-expo ang Thunderbird sa Mandawi, no? Wano Complex. Yun. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa kanyang munting backyard, no? Oo. Backyard, literal na backyard. Oh, maliit lang. So yun guys samahan nyo kami dito. Ikot-ikot kami dito sa munting backyard ni Boss Fidelis. Boss, unsay imong nickname boss? Fred. Fred. Oh. Pares ta Fred. Ako Al. lang imo Fred, Alfred. Sumpay ra Japon. So pasok tayo dito boss. Sige. So guys, talagang ano tayo literal na backyard. Yan. So yun. Yan, nandito tayo guys Yan. Andito tayo sa Fun Vinoy's Game Farm, Upper Hermag Village, Tabuk, Mandawi City. Kung makikita nyo dito mga kugi, talagang backyard na backyard lang. Yun. Pero alam niyo naman mga kugi, saan ba tayo nag-umpisa lahat ng mga nagmamanok? Maliban na sa mga mayaman, di ba? Pa backyard lang. Yun. Pero itong backyard ni Boss Fred mga kakugi, meron tayong nakakaibang kwento ngayon na pag-uusapan. Maganda, interesting na topic ang pag-uusapan natin ngayon guys. Boss Fred, ito bang pagmamanok natin matagal na to boss? Oh, matagal na talaga since 2010 lang ako umpisa nagmamanok. Dahil doon sa ang hilig ko talaga yung mga talaga isda talaga. Yung mga ornamental, aquatic yung na aquarium talaga yung kuan ko mga hilig ko niya din. Pagka punta ko dito sa bahay ng kuan ko, ng father-in-law ko, yung shoota pa kami ng asawa ko. Hindi ko alam na marami pala silang mga alagang manok na pangsabong. So, mas kilala yung kuan nila, yung lulo nila dahil yun ang parang nag-umpisa sa pagmamanok talaga. Yung pangalan ng lolo nila, yung si Pete Ausihot, matagal na yun. Ausihot? Ausiho. Ausiho. Matagal na yung kuan. Pedro yan, Pedro. Pedro. Tapos yung father-in-law mo boss, anong pangalan? Nonoy Ausiho, nandoon sa Manila. Nonoy. Shout out pala sa father-in-law ko, nandiyan sa Manila. Nonoy, stay put ka lang dyan. Punta ka na dito para makapait na tayo. So, si Boss Nonoy, yung father-in-law mo, siya talaga ang naano sa manok. Oo, siya talaga yung conditioning, handling talaga ng kuan, mga panggalawan ng mga pang fight. O sa akin naman iba.
sa akin mga breeding. Talaga focus ako kung anong mga gusto kong gawin, anong yung kailangan kong gawin na pang-infuse, pang battle cross at saka pang material. Pang material. Oo. So itong area mo dito boss, wala ka ng ibang area na talagang manukan, talagang Sa ngayon, pangmalakihan. Sa ngayon Sir Al, may yung nagkuhan dito parang ano yun, ang parang magpatuka lang ng manok dito. Patuka. Mayroon siyang area doon dito lang, malapit lang sa amin na gusto niya na kuha namin aming parang doon ang aming extension talaga. Pero hindi pa namin na umpisahan dahil wala kaming mga mga facilities pa. Facilities. Pero yung tagapatuka mo dito, tauhan mo dito, siya rin ang magmamanage doon or ikaw na mismo? Kaming dalawa. Kayong dalawa. Okay. So dito lang sa Mandawi? Oo. Magtulungan na lang kami dahil wala naman ako maasahan dito kundi sila lang. So matanong ko boss, may iba ka bang pinagkakitaan ngayon? May anong trabaho mo ngayon? Wala akong kuhan nag-stop na ako dati nagwo-work ako sa law firm. Law firm? Oo. Ngayon sa panahon na yung mga natatakot tayo na yung mga abogado na lahat ng mga yun nga, labi na yung mga lalo na yung mga kasong hinahawakan is mga mabibigat. Oo, talaga. Ikaw ang researcher man, parang ganun. Sama-sama tayo. Yun. Natatakot. Talagang mahirap. So, by the way, boss, ilang taon ka na, boss? 30, magpo-40 na ngayon. Magpo-40, bata pa, boss, bata pa. So, malaki pang tsansa na talagang magkakaroon ka ng malaki-laking farm. Soon. Puhon. Kasi nakikita ko na talagang may ano ka na may parang may focus ka na sa pagmamanok. Hindi ka na nagtrabaho, ito na lang manok, di ba, boss? Pero matanong ko, boss, itong pagmamanok natin, backyard lang. Kumikita ka ba rin dito? May kumikita pa rin, sir, pero kung hindi naman kagaya ng mga malaking farm dahil sila talaga yung kung may mga buyer mas marami doon sa kanila dito sa kagaya nito backyard lang hindi naman tayo na parang ang makapunta lang dito yung nakakilala lang natin Tama. Iba talaga yung mas malaki yung farm maraming mga buyer in and out talaga dito. Pero dito, may mga for sharing ka. Meron din. So dito, boss, ilan kaya ang ma-produce mo per season? For example, early bird, pang local banding season, pang national. Sa ngayon mo nag-breed ka ngayon para sa early bird? Sa ngayon mayroon din akong preparasyon para sa early bird pero konti lang. Parang kuan lang ito alam mo na kanang Sir Al, backyard lang. Hindi naman tayo na malaki yung facilities, konti lang ang ating gagawin na pang breed lang. Mayroon din na mayroon pang fight, mayroon din maghahanap ng mga kuan. At least ma-share natin kung maganda ba ang kalabasan o hindi. At least try and error din talaga yung pagmamanok Tama. Boss, itong mga ginagamit mo ng mga breeding materials ngayon, so mga tested mo na to or talagang binili mo to sa mga malalaking farm din? Magandang tanong yan, Sir Alo. yung talaga itong yung mga kuan ko, mga winner ko dito, iba may nagsi-share lang sa akin na mga kaibigan ko. Shout out pala ni Sir Edward De Leon na pinalagay niya dito para magiging broodcock niya yung 2 times winner niya na roundhead. So yung isa sa mga ginamit mo? Ngayon. Ang iba sa akin na. Sama itong mga kuan ko, mga lipper, yung Gilmore ko, itong white hackle ko. Ito lang yung mga winner ito sa mga kuan, mga derbies na sinalihan ko. So itong mga ibang materials mo, boss, na ginagamit dito, unang-una yung binigay ni boss Edward De Leon.
which is 2 times winner. Oo. Tapos yung iba naman nabili mo. Hindi, yung mga iba naman mga kuan material ay sa akin na. So sa dati mo kanya na. lang. Sa mga breed ko na. So breed mo galing sa yung binigay ni Edward na roundhead. Ang yung kang Sir Edward is ito lang yung kuan, yung laki niya pinagamit niya sa akin. Ang itong mga kuan, mga inahin nito mo'y galing sa mga iba, mga kaibigan kong mga ina ito dahil ako na ang nag-breed. Ikaw na ang nag-breed. Yun pala mga kakugi. Si boss, nasabi niya, nabanggit niya kanina, yung hilig niya talaga is yung sa isda, mga ornamental, yung mga ornamental na mga isda, mga kakugi, na nasa aquarium. Now, nung mag-asawa siguro si boss, yung father-in-law niya, nakita niya na talagang magaling sa pagmamanok. Kaya nabighani rin siya sa pagmamanok, mga kakugi. Kaya nung mag-umpisa siya, yung kaibigan niya, si Edward, doon nag-umpisa, doon namulat niya ang kanyang pasyon sa pagmamanok. Roundhead daw yun eh. Di ba boss? Roundhead yun? Tapos, from there, mula noon, from that day, na meron na siyang manok, nag-acquire siya ng iba pang mga inahin, siguro sa mga kaibigan din na mga nagmamanok. Tapos, kino-cross-cross ni boss. Ang nangyari, nagninik naman. Kaya, marami rin siyang mga nagpapanalo ng mga alaga dito, mga kakugi. Sa lahat ng mga manok mo na nandito, ano yung pinaka-signature line mo talaga na palagi mong ginagamit? Yun. Yung mga gold ko talaga. Since 2010, na punta yan dito. Dahil galing yan sa kaibigan yun, si Stephen. Nandoon na ngayon sa Australia. Shout out, Stephen. Shout out, Stephen Kasayan. Salamat sa mga material mo na nagpapanalo. Dahil yan ang nagbigay ng pangalan ko dito sa Panbinoys, Ginfarm. Ayun. Si Stephen. Stephen Kasayan. Siya talaga yung owner ng mga gold ko. Diyan galing since 2010. Pinaghiram niya ako ng yung material niya na bae. Pina-crossbreed ko ng ditong mga dati ng mga Bruce Barnett ng lolo ko, lolopit. Doon nagsimula yung mga gold ko na parang na mataas na ang tindig, maganda na ang katawan at maganda na din ang pumalo. Pero sa kuan niya ang history ng gold ni Stephen, maganda yung mga panalo, winning line talaga yun. Ako na lang talaga ang nagko-continue paglarga na doon sa kuan ng ibang bansa, ako na nag-continue ng mga gold niya. Hanggang ngayon. Gawa din namin. Namo gato ni comment dito si kuan si Clutch ako kuan sa ayahan ng White Hackle na niya bay nangutan na bay. Boss, yung mga leaper hats mo, nabanggit mo kanina yung mga leaper hats mo. Naparami mo yun. Mayroon din ako mga karon, kunti lang yung mga leaper hats ko. Pero mas maganda yung leaper hats ko na kung kuan pang-infuse talaga. Mas maganda yung panalo ng kuan, yung leaper. Yung leaper. Galing yan ni shout out si Rex. Yung kuan ng kaibigan ko. Rex. Taga Cebu rin. Taga Cebu rin. Dito guys, makikita nyo dito sa sa area ni boss. Talagang the typical regular na backyard talaga, backyard. Bahay nila sa father-in-law ni boss. Tapos dito, ilan tong lahat naka-cord na nandito, boss? 45 to lahat. 45. 45 to guys ang naka-cord ngayon. Nakikita ko dito may mga stags pa. Boss, no? Kunti lang yung mga kuan ko, yung mga kak dahil ubos lahat gamit na, gamit. Mayroon din na mga pumunta dito, bumili. Maganda din ang mga feedback. Lahat ng 2022 na banded ko, lahat na out ko dito,
lahat maganda yung feedback. Magandang feedback. Nabanggit mo kanina, boss, yung leaper hatch mo. Yun ang pinakamaraming na-produce mo at saka maraming winning line, di ba? Oo. Yun ang pinakamarami. Oo. Maliban sa leaper, boss, nabanggit mo din sa akin yung white hackle, Oo. no? Guys, mga kakugi, dito tayo ngayon sa pinaka-interesting part ng interview natin ni boss. Kaya talagang sinadya kong pumunta dito, mga kakugi. Maliban na sa malapit ito sa bahay namin, na intriga ako dito sa kanyang mga white hackle, sa kanyang white hackle na bloodline, mga kakugi. Pakinggan natin si boss. Itong white hackle mo, boss, saan galing to? Kang galing to sa uncle ko na nabili niya kang Sir Rolly. Dito lang siya, malapit lang sa amin. Mayroon din siya mga imported na lines eh. Doon siya na bumili ng parang pair talaga ng white hackle. Una, dahil sa gold talaga ako nagpo-focus talaga eh. Yun ang signature line ko eh. Yung problema ng may breed siya talaga na white hackle na tatlong full brothers na white hackle. Yung dalawa parang hindi maganda yung kalabasan eh. Parang sa pinapait nila doon sa Coliseum, dalawa yung talo. Isa na lang ang natira. Oo. Yung isa natira, parang sa kanya hindi na niya gagamitin. Kaya parang discourage siya. Oo, parang gusto niya kal na lang sa kanya eh. Okay. Hindi maganda yung parang pag match ng papa at saka sa ibang inahin, parang yung ang kalabasan parang hindi maganda. Di ang sabi niya sa akin, dahil sa panahon pa na nagtatrabaho pa ako, tinawagan ako ng father-in-law ko, Fred, punta ka dito kay gusto ng uncle mo na parang mag-swap kayo ng manok. Yung parang kapatid yung dalawang natalo, ang isa pina-swap sa manok mo. Kung gusto ka ba na swap na kayo niya, o sige. Kaya maganda naman yung eh. Hindi baka gagawin natin ng pang-infuse kung baka maganda yung kalabasan. Hindi naman natin sa kanya parang hindi maganda. Di sa atin at gagawin natin kung ano. Anong bloodline ito, boss? White hackle. White hackle. Tingnan nyo, guys. Nag-iiba ang kulay. Dati pula. Ngayon iba na. Ito ngayon mga kakugi. Dito ako na intriga sa kanyang white hackle. Itong white hackle ni boss, dati ang kulay nito nung stag, ito. Ting! Yan. Tapos nung mag-first pangarol, nung mag-first logo niya, guys, ang kulay ito. Yan. At nang pangatlong logon, boss. Pangatlong logon nung manglugon ng pangatlo, ito na ngayon ang kulay, mga kakugi. Ting! Yan. At latest, ito ngayon, dala ni boss. Nagtaka ako, guys, bakit nagkaganon. Boss, kanina nakwento mo kanina yung white hackle galing kay Rolly. Oo. Rolly Gamurot. Oo. Yung kaibigan mo. Oo. Anong klaseng white hackle yun, boss? Sa dati yung nabili ng uncle ko, puwang latum talaga siya. So mga sabihin natin wine red. Oo. Wine red. Oo. Or red wine ang kulay. Talaga, ganyan talaga ang kulay ng mga lahat ng breed ko since
na ano to na parang nag-throwback na lang ito dahil sa pagbe-breed ko talaga yung mga pula talaga sila Pula lahat. talaga. O, wala akong na-infuse nga puti. Nagtaka lang ako bakit lumabas ito. ganito. Oh. By the way mga kakugi, itong white hackle, sa pagkakaalam ko ha mga kakugi, may tatlong sikat na white hackle. Yung Kearney, yung Morgan, at saka yung Lowman. Itong tatlo to guys, ang pinakasikat dyan is ang Kearney at ang Morgan. Now, ang kulay ng mga white hackle mga kakugi, ano talaga yan? Wine red. Tapos, bakit tinawag na white hackle? Ang white hackle mga kakugi, hindi yan hindi yan pangalan ng tao. Baka akala natin yung iba dyan na si Mr. White yung may-ari, white hackle. Hindi. Isang katangian yan, isang physical feature yan ng isang manok mga kakugi. Yung hackle, yung dito ng manok, yung pag nagagalit, yung tumatayo. Yan ang ang hackle. Ang white hackle, para siyang inisprihan ng white. Parang may nakaputi-puti ba? Kaya, yun ang white hackle, mga kakugi. Ang nagpasikat niyan, si Kearney, si Morgan, at saka si Lowman. At saka may inaano ko din ako sa dati, yung si Murphy. Pero ang sikat talaga, Kearney at saka si Morgan. Nung magpunta tayo sa EEJ, mga kakugi, meron sila dong Kearney white hackle. Na-cross nila sa Golden Boy. So parang may spray siya na white dito sa kanyang mga ganito guys, mga white hackle. Pero ang kulay talaga nila is wine red. Meron ding white hackle, pero parang na-infuse na ng iba. Ang lumabas mga mga puti, ugis. Yun. Dito sa Kawibos, nagtaka ako. Ang original niya, ama, broodcock is white hackle na wine red. Pula daw. Latom na pula, meaning wine red. Boss, anong kinross mo doon sa original na white hackle? Ang hindi mo lang alam, boss, before niyan, hindi natin alam kung Kearney white hackle ba yon, Morgan ba yon, or Lowman na white hackle. Basta ang pagkakaalam mo na white hackle lang yan. White hackle lang. Oo. So anong kinross mo doon sa original na galing kay Rolly Gamurot? Ano ang ina nito, boss? Kang Sir Clark, yung sa CMK, yung moonwalker niya. Moonwalker ang ina. Oo. Pula din yon. Oo, sweater. Oh, sweater na pula. Tapos ang white hackle. Oo. Nung ipinanganak to, boss, lumaki to hanggang na-cord mo, pula talaga. Pula. White hackle talaga. Oo. May puti-puti yung mga hackle niya. Wala talaga. Wala. So pulang-pula kasi ang yung ina moonwalker, Moonwalker. tapos yung ama is white hackle. Oo. First logo niya, Yung pula pa rin. may marami na dito sa Buntot. buntot niya, May marami bandila na. Oo, may bandila yung binigay ko na picture mo. Ganyan na siya pag first logo niya. Ya. Pag pangalawang logon, parang buwanting na siya eh. Oo, yung pangalawa na lang ano. Oo, ya ginamit ko doon sa Kalahuad yung yung Tricax Derby, nanalo. Ya, timing na naman, naglugon na naman siya. Paglugon niya, banugon ang lalabas. Yun na, white choco na. Oo, yun ang yung kalabasan niya. Hanggang ngayon, ito na Oh, talaga ito na, ang kulay. Oo. So ito, hindi mo na ginamit to, boss, para breeding. Pinakuan po ko naglugon pa man siya. Gagamiton ko ba ulit. Mayroon din akong Wala siyang mga anak ngayon na nandito. mayroon isa, yung kinakross ko sa brassback pero buyugon ang anak niya eh. O kasi Pero brassback. hindi natin ano ba yung masasabi kung magagaya ba yan sa papa niya. Papa niya. Oo. Hindi ko lang alam kung ano ang component ng isang white hackle. Kung ano bang original talaga na composition. What I mean, katulad ba ng sweater mga kakugi? Alam naman siguro natin na ang sweater ay 3/4 yellow-legged hats at saka 1/4 kelso.
yun ang sweeter. Now, hindi natin alam kung ano talaga ang lemon, ang white hackle. Basta, nasa history guys, nang nabasa ko, ang white hackle came from Ireland or sa UK. Doon nag-originate ang white hackle. Nakita ng mga Amerikanong breeders, dinala nila sa US, kinross nila. Ito na ngayon, mga white hackle na nandito sa atin. Pero sigurado ka boss na ang talagang kinross mo yung Moonwalker lang at saka yung white hackle. Oo. Wala kang mga breeders dyan na mga ugis, mga white kelso, mga ganon. Wala sir. No, that time. Oh, noon wala pa akong white kelso noon eh. Yung ginamit ko to sa Moonwalker, wala pa akong mga Puti. Ito puti, wala pa akong puti. Nakuha lang ko tong puti. Binigay ni Sir Michael Espinosa. Shout out Sir Oh. Sir Michael. Oh, Mike Espinosa. Diyan galing ang mga kuan ko, mga white kelso ko. Galing sa kanya. Maganda yung mga panalo. Salamat sir sa bigay mo. Maganda yung dagdag na kuan to. Dagdag puwersa po sa Panbinoys. Maganda yung mga panalo po sa mga kuan mo, mga puti mo. So, yun boss. Nung i-breed mo to, hindi natin masasabi na nasalisihan yung ina. Oo. Talagang hindi. Hindi. So, ilan silang magkapatid boss ng ganito? Siya lang isa sir eh. Siya lang isa? Oo. Tatlo lang ito. Yung isa puwa. Dalawa silang puwa. Siya lang ang tatlo silang pula pero ang siya lang ang naiba na pagpangarol. Kapatid din ito no, yung sinabi mong natalo, dalawa? Oo. Tapos ibinigay sa iyo to? Oo. Ang ama. Ang ama. Ang ama. Ang ama. Pula So, yun. Pula yun. Ang ama pula. Ang anak ng ama ng original, ito na lang ang ano? Ito na lang ang natira sa white hackle ko. Sa linyada na since na nakuha ko to sa uncle ko. Ang mga ang papa nito. So ang mga kapatid dito boss, mga pula din. Pula, walang kuan, Mga kapatid dito. walang Mayroon pang nandito nga ganitong wala na. Ito na lang. Ito So, na lang na natira. So sa lahat ng mga kapatid niya, siya na lang ang buhay. Siya lang buhay dahil ang mama nito pag bagyong udit, naglilimlim to nga parang na kuan sa ginaw eh. Yung Ang ina. Akala ko buhay naglilimlim pero pag kuan ako pag hawak ko patay na pala ang mama nito. Nasa ano pa, nasa pugaran. Oo. Ang original yun na kuan, Moonwalker. So yun pala mga kakugi. May mga kapatid ito, pero sabi ni boss wala na yung mga kapatid. Yung iba baka naibenta na, tsaka yung iba hindi na nag-survive. Ito na ngayon ang natira, boss. So ito na lang. So mga ilang taon na to, boss? 4 years. 4 years old. Hindi tayo sigurado, guys. Baka yung mga kapatid, kung meron merong mga kapatid na buhay hanggang ngayon, baka yun din ang nangyari. No? Kasi ang sabi ni boss, wala siya nakita ng kapatid kasi wala nang nag-survive eh. Yung ina nga, Moonwalker, nadali ng bagyong Odette. Tapos naglilimlim, baka hindi natuloy yun sa paglilimlim, hindi napisa yung mga itlog, 'di ba? Tapos ang mga kapatid dito, wala na, sabi ni boss. Hindi natin alam, baka pagdating din sa 3 years old, 2 years old, nag-iba rin ang kulay nun. Hindi lang ito. Baka sa linyada talaga nila na mag-change color. No? Hindi natin alam. Hindi natin alam sir eh. Sa akin eh, matagal na ako nagbe-breed ng white hackle. Ngayon ko lang natikman na ganito ang kalabasan eh. Pero yung ama, pula talaga. Hanggang mawala yung ama, pula talaga. Pula talaga. Yung mga kanununuan pa niya, walang nag-iba ng kulay, pula talaga. Ito lang. Ito lang. Yung kapatid ito eh, ginagamit ko ng 3 Cox Derby. 3 years na yun na ginagamit ko. Pula pa din. Pula pa din. Oo, pula pa din. So lahat ng mga na i-cross mo dito na hindi nag-survive. Hindi nag-survive. Tinamaan ng sakit. Oo. Ito ngayon mga kakugi, kaya masasabi ko na talagang misteryo. Isang misteryo to para sa amin guys mga kakugi. Hindi ko lang alam kung sa inyo ano ba to? Nangyayari din ba sa inyo to na ganito? Pero dito sa amin talagang nagtaka kami mga kakugi. Tapos sigurado naman si
Boss Fred, na talagang hindi nasalisihan yung ina sa ibang mga ibang mga ama, kasi that time nung mag-breeding siya, wala talagang mga puti pa siya noon. Later part ng breeding niya na mayroong puti. So mula pagkapula hanggang naging white choco, hanggang naging spangled ngayon. Ang ama is white hackle. Hindi natin alam kung Kearney yon, Morgan ba yon, or Lowman ba yon, mga kakogi. Ang ina is Moonwalker Sweeter, galing kay Clark D. Guzman sa CMK, na alam sa pagkakaalam ko ang Moonwalker is galing kay Dink. Yun ang pagkakaalam ko. So yun, nagiging misteryo yan sa amin, mga kakogi. Kung meron man may makapaliwanag nyan, just comment down below, mga kakogi, para sa next natin na ma-vlog, pag mapag-usapan natin itong white hackle, idagdag natin. Boss. At sa guys, sa pagkakaalam ko, ang white hackle, ang characteristics ng white hackle, mga kakogi, is siya? Strength, agility, and ferocity. Alam naman natin yung strength, mga kakogi, di ba? Grabe yung power, ang lakas. Tapos yung agility, siya? Mabilis. Ang agility niya talagang madaling makailag, ganyan. At saka ang bilis gumalaw. And ang ferocity naman, talagang may element of surprise siya, guys, na yung kalaban talaga masusurprise pag ganyan. So yan ang characteristics ng isang white hackle. Yun. Yung white hackle kasi, mga kakogi, hindi common yan. Bihira lang ang gumagamit ng mga white hackle dito sa atin, kaya naintriga ako nung sabihin ni boss na ganito ang nangyari sa manok niya. Dati ibang kulay, nung lumaki ganito, ganyan, hanggang ngayon nag-iba ang kulay. Kaya misteryoso talaga para sa akin. Ambot kay boss, ganon din, misteryoso rin, boss, no? Yun. Baka sa iba, yung mga talagang matagal na sa pagmamanok, naka-encounter na ng mga ganito. Yung iba naman tinatawag nila throwback, no? Kaya, mga kakugi, ako personally, hindi ako naniniwala sa purity ng isang manok. Sabihin mo na pure ganito, hindi. Ang naniniwala ako sa ang purity ng maker, kung sinong gumawa. Sweeter ni Dink, mayroon siyang 5K, mayroon siyang Golden Boy. Pure Dink 5K. Tapos pag kay Larry Romero naman, yung Raptor, pure Raptor ni Larry Romero. Yun. Pero pag sasabihin natin yung Raptor lang, diretso at Raptor, yung Raptor, alam natin, hindi naman, iba-iba na ng mga bloodlines ang pinasok dyan, Kaya tinawag na Raptor. Or pati yung 5K, pati yung Golden Boy. Yung Golden Boy, guys, may may narinig ako na bakit daw tinawag yan ng Golden Boy. Doon kasi sa US kay Dink, mga kakogi, I don't know how true, hindi ko alam kung totoo to, boss. Baka hindi mo rin narinig ko. Kaya pala tinawag na Golden Boy yan kasi pumunta si Oscar de la Hoya sa farm ni Dink. Tapos ilang linyada doon na mga what I mean is mga nakahilirang mga manok ba na naka-cord, ilang daan yon, binili lahat ni Oscar de la Hoya. Tapos ang kabilin-bilin na ni Dink na wag nang pakialaman yung mga manok dyan kasi kay Golden Boy na yan. Alam naman natin kung sino si Golden Boy. Yan si Oscar de la Hoya. Sa kanya kasi yung Golden Boy na promotion. Kaya sabi ni Dink, Golden Boy. So lahat ng mga manok na nandito daw, Golden Boy yan. Para pala yun kay Oscar de la Hoya papuntang Mexico. Yun pala. Yun pala. Now, yung mga manok, mga parents noon, kasi usually pag pupuntang Mexico, karamihan sa bibilhin doon ng mga Mexicano is yung mga pang cross test, pang battle cross na Battle cross na talaga. Oo. So ang mga parents noon, ang mga anak tinawag na ng Golden Boy kasi ang mga anak, ang parents
parents ng mga manok na nandun kay Golden Boy Oscar de la Hoya. Guys, narinig ko lang din yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Iba-iba kasing mga ano eh. Iba-iba kasing mga urban legend pag ganyan eh. Theory, Yun. Ngayon ko lang na alam na bakit Oscar, tinawag siya na Golden Golden, Boy. Boy. Diyan pala ni Kay Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Basta dito sa atin guys, sa Pilipinas, tinitingnan natin hindi sa pangalan eh. Yung dati pa, yung mga sinaon ng mga ninuno natin. Pagtingin nila ang kulay parang bubuyog, tatawagin alimbuyugin, di ba? Pag sinabi naman, uy, yung ano, ang kulay niya parang malatuba. Alam mo yung tuba, yung coconut wine. O di ang tawagan malatuba or sa Bisaya pa tubaon. Di ba? Uy, parang ano, abo. Yung blues. Sa atin tawag sa Cebu yan, abuhon. Di ba? Para yung mga blues. Dati, ang reference natin, tinatawag natin ng mga manok natin dahil sa kulay. Yan, ugis. Hindi na ala, ugis, yung mga basta puti, tawag natin ugis eh. May ugis ni San Pedro. Di ba? Yun, tapos yung pula naman, yung may tinatawag na mayahin, di ba? Kasi ang kulay niya parang maya na ano eh, maya na ibon. Iba-iba mga kakugi. Pero ngayon, sa bagong henerasyon, reference natin is yung pangalan ng creator, yung gumawa. Kaya pag sabi natin sweaters, may mga sweater marami. May sweater si Dink Fair, ano yon? 5K, Golden Boy, Moonwalker, no? Kay Dink Fair yan. Tapos kay Larry Romero naman may Raptor, di ba? So marami mga kakugi. Isipin na natin, tandaan lang natin yung mga pangalan ng mga manok for reference purposes yan. Itong white hackle naman mga kakugi, uulitin ko, galing UK to, Ireland, mga Irish ang nag-ano nitong mga mga white hackle. Dinala sa US kasi may nakakita, magaling kasi sa magaling yung white hackle. Meron siyang strength, agility and ferocity. Dinala sa US, kinross breed, pinangalanan ng white hackle kasi may mga yung hackle niya dito yung tumatayo parang may nakaspray na white puti kaya tinawag na white hackle. Yan, parang alimbuyogin, parang talisayin. Ganyan ang kulay. Pero kung sinong nag-una dyan ay hindi ko alam kung sinong nag-ano yan. Basta white hackle yan sa Ireland or sa UK. Yan. Sana nagustuhan ninyo mga kakugi ang episode ito. Talagang ano lang to kwentuhan lang kami ni boss dito kasi hindi naman pang maramihan tong mga ano niya dito yung farm niya mga kakugi, kaya literal na backyard. Pero na-share ni boss sa atin yung mystery na hanggang ngayon hindi pa namo matugkad. Hindi namin na kung bakit nagkaganon, bakit nagkaganito. Kaya nandito ako ngayon guys, isinare ko sa inyo, baka kayo naman mayroon kayong nalalaman dyan, i-share nyo rin sa amin. Okay. Diba boss? Tama boss? So ngayon guys, mayroon ditong mga for sharing si boss, hindi mangilan-ngilan lang. Yan. Siguro boss, di siguro mahal mong baligya rin boss. Dili kayo sir ay. Tagpila mong baligya rin boss? Labing ko alam ko rin, inamigo ra jud. Naras mga pila ka? Labing taas ra jud anin ako, mga 3K. 3K, mga stag na boss. Yun. Pero at least na lipay siya tanga magbalik-balik atong mga buyer, di ba? Okay, mga suki. Nay ni anhi diri pero wala pa lagi nako pakuai kay naa pa lagi mga kuan nay napokoy gamitunon. Gamitanan para sa tagan po. So unsa may nakay ika mensahe ni boss, napakay pang shout out ina ito i-close. Daghan na don. Shout out sa akong mga ka UBGB family, ka sa among presidente si Pres Elmer, Leo Arisgado, among Vice President si Milvin, Boss Milvin, Secretary namo, ako, Treasurer Fredelisa Busido, og sa ako po mga kaamiguhan dia, ato mga ka-classmate nato diyan sa mga sabong. Sila si Bay Clark, si MK, Sir Michael Espinosa, Sir Ivan, Maradagan, Sir Bibot,
Monsanto. Bibot Monsanto, Sir Gino. Sa uban di na ko makuan kay purting daghan na akong mga kamiguhan na to mga kuan. Boss Gilbert Hill. Yun, John Hill. John Hill, sila mga kuan pa. Kung dili na ko ma-mention, pasaylo ako. Basta i-shout out mo tanan akong mga tanang mga kamiguhan dia. Salamat kayo sa pagbisita ug pagkuan na to aning adlaw ron. Alright. Yun. Tingnan nyo mga Kogi ha. Nakalimutan pa yung iba. Iba talaga yung mabait na tao kasi maraming kaibigan, maraming nagbibigay ng mga materyales, di ba boss? Tsaka maraming tumutulong. Guys, itong mga kaibigan natin talagang ano to ba? Tulungan lang naman talaga itong pagmamanok. Mayroon tayong kaibigan dyan na may passion sa pagmamanok pero walang pera para mag-umpisa. Subukan nating share mo natin itong mga inahin natin. Ikaw mo nang magamit dyan, no? Or itong broodcock ko, tapos ko nang gamitin to, ikaw nang magamit dyan. Tapos kung mga anak yan, bahala ka nang magbenta. Di at least may pangkabuhayan na siya, di ba? So yun, marami dyan mga kasabong hero. Yan, palagi kong uulit-ulitin ko yan, sabong hero. Marami tayong matutulungan mga kakugi. Itong mga nagmamanok, yung mga malalaking farm, ilan ba mga farm boys nila na sinasahuran? Ilang pamilya na yung pinapakain nila dahil sa sahod, di ba boss? Yan ang mga sabong hero mga kakugi, mga sabong hero, mga may-ari ng farm, yung mga workers sa farm na dahil sa mga pangsabong na manok, doon nabubuhay ang kanilang mga pamilya. Saludo ako sa inyo, thumbs up ako sa inyo, kayo ang mga sabong hero. Katulad ni boss, sa ngayon wala siyang matatawag natin na opisina para talagang magtrabaho, focus siya sa pagmamanok, kahit papano mangilan-ngilan, nagkaroon ng konting pera dahil sa pagmamanok, sabong hero. Boss, maraming salamat boss. Maraming salamat sa inyong lahat mga kakugi, sa lahat ng mga sabong hero dyan. Sana nagustuhan ninyo ang episode na ito. Tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay. Alright boss.